Ilang araw makalipas ang Physical Therapy Board exam ay nilabas na nga ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta na kung saan ay kabilang ang Manila Adventist College. Top 2 sa buong bansa sa nakaraang licensure exam ang PT graduate ng MAC si Amanda Marie Lim. Kasama si Lim sa 521 nakapasa sa 912 kumuha ng pagsusulit. Hindi makapaniwala ang 22 taong gulang na dalaga sa naging resulta ng exam. Hindi po ako makapaniwala kasi may part po sa akin na in-expect ko po na baka bumagsak ako kasi sobrang hirap po ng exam. Hindi po talaga ako makapaniwala na makakamit ko yung top 2. Labis na tuwa raw ang idinulot nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Masaya ako, sir. Sobrang saya na napaiyak ako sa saya, sir. Sobrang surprise po yun. Sa sobrang saya, sir, umiyak na ako. Lahat kami kahit nasa gitna kami ng maraming tao kasi... Kasiyahan din ang naging hatid ng tagumpay ni Lim sa MAC. Ginawa ay talagang sumigaw at nagpasalamat ng mabuti sa Panginoon. After na malaman ko na meron talagang nakapasa na madami, first time sa amin na 93% kasi walang retakers. Ang ginawa ko ay nag-bow down ako ng panalangin sa Panginoon at nagpasalamat ng silently sa kanyang kabutihan. Ayon sa isa sa naging guro ni Lim noon, ay totoong masigasig na mag-aaral nga ito at noon pa ay nakitaan na ng potensyal sa kanyang pangunguna at pagganap sa mga gawain sa paaralan. Si Amanda ay simula nung first year pa lang yan, consistent yan na laging nagtatap sa kanilang mga klase. At siya ay nakita kong napakasipag mag-aral, halos kung ano yung turo ng mga teachers, ano pa siya, beyond dun sa tinuturo ng teacher, nagbabasa pa ng ibang mga reference book, mga libro. Talagang napakasipag ng mag-aral ng batang ito. Siya ay laging kasama nangunguna sa mga program. At siya rin ay usually ang pinapadala ng school pag may mga competition sa larangan ng physical therapy, sa mga quiz bee ng PT. Siya po yung laging nananalo sa mga paligsahan. Dahil sa tagumpay na ito ni Lim at sa karangalang kanyang inhatid sa paaralan, nakatanggap siya ng gantimpalang halaga mula sa pamunuan ng MAC. Amanda Marie G. Lim, please come forward. We are giving 35,000 pesos for... Ngayon ay isa si Lim sa bilang ng maraming estudyante ng MAC na hindi lang pumasa sa board at licensure exams, kundi mga top-notchers din. Simula noong 1999 hanggang ngayon, lagi pong maraming nakakapasa. At lagi po tayong above the national passing ng government, ng PRC sa examination ng physical therapy. Ang huling nag-top ng board exam ay last year. Si Danjay Tribusas na nag-top 8 po siya noong February 2015 at itong huli po, itong February 2016, si Amanda Lim naman na nag-top 2 sa board exam. Samantala, ang pamunuan ng MAC ay sadyang nakatuon sa paghahanda ng kanilang mga estudyante para sa kanilang pagganap sa lupang ito at sa langit na bayan. Ang vision ng MAC ay napakataas sa kanilang paghahanda para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ito ay paghahanda din para doon sa langit na bayan. Ito ang pinakamataas na gawain at hangarin ng paaralan ng mga kabataan ay hubugin sa mabuting mga gawa at paghahanda para sa langit na bayan. Ani Lim, hindi lang academically ang naging paghahanda niya sa board exam, kundi spiritual din. Pero syempre, sir, hindi lang academically yung preparation, merong spiritually. Yun talaga, sir, yung dala sa akin kung saan ako ngayon, yung spiritual part. Every day I pray, lagi po yun, I start and end my day with a prayer. Sa tagumpay na ito ni Lim, malaki raw ang ginampanang bahagi ng mga faith booster cards na ibinibigay ng MAC sa mga estudyante, samantalang sila ay nagre-review pa lang bago kumuha ng board exam. Yung during the exam, meron po akong hawak na faith boosters po. Ito po yun. Ito po siya. Bale, ito po siya. MAC po mismong nag-provide po sa aming lahat. So ito po yung mga panahon na nadadown po madalas kasi 30 days na lang po, malapit na. Ito talaga yung sobrang laki ng impact sa akin. Pagkabasa ko, call unto me and I will give you answer and I will give you great and unsearchable things you do not know.
Sa mga pagtatagumpay na ito ng makakasama ng iba pa nating mga institusyon, maaari nating asahan na madami pang mga manggagawa ang magagamit ng Panginoon sa larangan ng academics at medisina. Brenes Trito nag-uulat para sa Hope Today.